Ganun. Ang hina mo pala. Ha? Dadalhin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay! Magandang buhay! Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. At syempre, puso, pera at kapalaran. Pag yan yung naririnig na ating mga kababayan, alam na nila kung sino yun. Okay, bago lahat, pati natin ang ating mga tagapakinig, followers and viewers sa apat na sulok ng mundo. Ang ating po, syempre, mga sundalo, saludo po kami sa inyo. Sa technical side, salamat sa inyong suporta at sa ating mga bossing dyan, sa CRSAP. Okay, at syempre, pakilala natin ang ating, syempre, partner. Ito yung ating nagpapayaman sa ating mga kababayan. Alamin natin kung paano. Pero ngayon po, ito po yung part 2 ng aming tinalakay last time, yung Ghost Month. Bakit next month na yan, ha? Kailangan mag-ingat kayo para di kayo matulad sa akin, pasaway. Mamaya kukwento ko sa inyo yung mga naging resulta. At pakilala muna natin ang ating co-host, ang maganda, kahit na nanay na, si Miss Jeline Valenzuela, ang ating Miss Malimag. Hello! Hello, Luzon, Visayas, Mindanao, Asia, World, Universe, Pilipinas. Mabuhay! Yon, muli po kaming nagbabalik sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kasundaluhan at OFW sa ang panig man ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Yun. Yes, okay. Ang bantay at kasangga, Founder Albert Guanzon. Welcome back dito sa Manila. Oh, yes. Nag-travel sa buong Mindanao. Grabe, sana maging successful. Wish namin ni Miss Jeline, ang ating partner. At syempre pa, ang ating pong mga kasamahan sa ating shining group ng Masambong. Ayan. Hello sa inyo. Yes! Hindi tayo gano'ng magpapaligoy-ligoy. Go ahead! Okay, so eto po yung ating part 2 ngayon ng Ghost Month. Dahil marami pong nagtatanong sa atin regarding sa yung nakaraan po, ano yung mga dapat gawin during Ghost Month at ano yung mga dapat iwasan. So ngayon naman, ang mga tinatanong sa atin ay regarding sa mga properties, construction, pagbili ng property, pagbenta ng property. Bakit ngayon ang dami nagbibentahan ng mga properties at ang dami rin bumibili? Maraming nagtatanong sa akin, tama po ba na bumili ako ng property ngayong Ghost Month? Okay. So, eto, at saka tama po ba na mag-construct ngayong Ghost Month or month of August? Tatandaan po natin na ang Ghost Month ngayon, ang Ghost Month Night Festival ngayon ay papatak ng September 6 for 2025. Kasi nung 2023, it was August 30. Nung 2024, August 18 yung Night Festival ng Ghost Month. For 2025, ang begin talaga nung pinaka-darkness of Ghost Month is August 23 to September 21. Pero, end of July, kung napapansin nyo po ngayon, ngayong July, nag-i-start na po ang Ghost Month. So, marami na mga sitwasyon, lalo na nung last Saturday, marami ng commotions na nangyayari
So, it's a beginning. Huwag po kayo magtaka kung bakit maraming mga tao na nagkakagulo, yung nabibigatan na sa sitwasyon, marami na nag-i-struggle. Ito po yung pag-i-start ng ating Ghost Month talaga. So, pero ang pinaka-night of festival, kumbaga a new year ng Ghost Month, ay papatak po based from the Gregorian calendar for 2025. It's September 6, 2025. So, yan. Yan yung pinakamagandang time para mag-celebrate, mag-offer ng napakaraming pagkain, mga kandila, incense, mag-burning ng mga wishes. Yan. Tatandaan niyo po, September 6, 2025. Pero the beginning of the night of Ghost Month, it's August 23 to September 21. Yan, mula po dyan, pwede na tayo mag-offer araw-araw hanggang matapos ang Ghost Month. So, yan po, pwede po tayo magsindi ng mga incense at maglagay po ng pagkain sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay, Sa labas, okay. hindi sa loob. Okay? Kasi ito po yung mga ligaw na kaluluwa, para na tayong November, ano? Ito po yung mga ligaw na kaluluwa na pwede po silang manginsala. No? Hindi po sila aalis, kahit dyan lang po yan sa gate nyo, o sa paligid ng bahay nyo, maaaring paglabas natin, may aksidente na nangyayari, or yung nagkakagulo, or may mga sitwasyon, yun po ay dahil sa paniniwala. Ito naman po hindi namin sinasabi na pwede niyong paniwalaan o hindi paniniwalaan. Ito po ay mga facts lamang, pero subalit wala naman pong masama kung tayo ay maniwala. Kasi normal na sa tradisyon at nangyayari po, nagiging totoo po ang mga sitwasyon. So ngayon, yan, isa sa pinakamagandang pwedeng gawin para mas maganda rin yung takbo ng ating mga negosyo, ng ating buhay, walang sakit, walang problema sa mga businesses, balance lang. Kasi kung napapansin po natin, pag August talaga, bagsak ang negosyo. Pero bakit may mga tao na swerte during Ghost Month? Ako actually kasi yan ang pinaka-lucky lucky quarter ko of the year, yung Ghost Month. Hindi ko rin alam bakit. Siguro dahil mahilig talaga ako mag-offer, mahilig ako magpakain, maglagay ng offering sa aking altar, at the same time, yung tradisyon na ginagawa ko talaga taon-taon. So, straight po yan, 1 month talaga ako nag-o-offer. So, ngayon, marami nagtatanong sa atin, Miss Jeline, tama po ba na bumili ako ng property during the Ghost Month? Okay, kung halimbawa papatak na ang inyong bayaran ay August, so tatandaan po natin, huwag nyo pong ipatak yung date doon mismo sa night of Ghost Month. Pwede naman po, wala problema. Tapos kung halimbawa ang property na inyong binili, maaari nyo po ito po ay mga paalala lang, pwede nyo sundin, pwede naman pong hindi. Talian nyo po ng kulay pula na tela yung gate o pintuan ng property na inyong bibilhin. Ayun. At pwede po kayong maglagay dyan ng tubig, ng cotton, ng sugar. So, yan po. Asin, mga basic lang po ito or pwede rin hagisan lang ito ng asin for cleansing na tinatawag. So, yun. And then, marami nagtatanong, so malas po ba pag tayo ay mag-start ng construction or gumawa ng construction during Ghost Month? Yes. Marami yan. Actually, ito po, sa nangyari kay Tita Terry, ang ganda ng usapan namin noon sabi ko, huwag kang magpapakonstruct, tapusin mo yung Ghost Month. Hindi daw naniniwala. Kasi si architect daw, hindi naniniwala na okay lang daw yun. Okay lang naman talaga. Pero actually po, pag mga ganito po mga sitwasyon, may mga proper procedure na gagawin. Kahit sa pag-construct, kahit sa mga ordinary construction po natin, may mga proper procedure po na dapat tayong ginagawa. So, maaaring palipasin po natin yung araw or date na yon ng Ghost Month, or halimbawa, ang September 6,
bawal na bawal yun. So, for September this 6? year, Okay. September 6, bawal na bawal. Or from August 23 to September 21. So, mag-ingat po tayo sa part na yun. Bawal magpukpok, bawal mag-ingay. Kasi maaari daw po tayong makadistract sa mga kaluluwa. Once na ang kaluluwa na to madistract, kahit anong ganda ng kausap mo at ng construction mo, na meron kang pera, maayos yung tao na nagtatrabaho sa'yo, magkakaroon ng isang malaking problema at yan ay magiging forever na problem. Kapag hinto ay hindi mo nabayaran or hindi ka nakahingi ng tawad doon sa na-distract mo na kaluluwa. Yan po yun. So, maaari katulad yan. Halimbawa, maayos naman yung may pera ka naman, maganda naman yung facilities ng construction mo, maayos din yung architect mo or engineer mo. Pero dahil during the time may na-distract na kaluluwa na irita, na galit, that time, gagawa ito ng isang malaking problema. Maaaring sa side mo magbibigay ng problema o doon sa taong nagko-construct o gumagawa o yung mga construction worker doon na nagagawa. So, ganun ang mangyayari. Yun nga po, madalas po nangyayari talaga ang mga ganitong sitwasyon. Kaya isang paalala na kung maaari na iwasan natin, umiwas na lang tayo para wala tayong problema na kakaharapin. Kasi mainam na rin na minsan sumunod tayo. Kung talagang matatag tayo, ito ay hindi naman about biblical or about traditions or about belief and trust or whatever. Minsan po, may mga pangyayari kasi ang energy is a frequency. Nasa science naman po yan. Energy is a frequency. Sometimes kapag ang energy nagkakaroon ng negative voltage, ito ay sumasabog. Okay. So, same din sa sitwasyon natin in terms of human energy and spiritual energy. So, yun. So, ibig sabihin pala, May mga tanong pa po ba kayo? partner, ibig sabihin pala, hindi ko mo sinabi na ghost month, it's month of August. Kasi nagpo-fall din sa September. Right? Yes So, po. from Yes po. August, from August, ano siya magsisimula? Kasi sa Gregorian calendar, ang Chinese, Gregorian and Mayan, may mga sinusunod po kasi yan na cycles. Okay. So, sa cycle, di po ba, parang ano yan eh, every year, halimbawa, ang New Year natin ay papatak sa araw ng Sabado, araw ng Linggo. Yes. It's the same with the ghost month. Okay. So, umiikot po kasi yan. Mm. So, nagkakaroon sila ng parang 15 days barrier in terms ng ghost month every year. So, nagkakaroon yan ng adjustment na tinatawag kasi nagsa-cycle din siya. So, iba So, yung kaya po nakaraan, yun. na last year, 2024, ibang date nag-fall siya, ganon. Iba ngayong 2025. It was August 2024, it was August 18. Ayun, okay. So, ngayon, Yes. So, August. for 2025, ang night of ghost month is September 6 to 25, September 6. Pero yung ghost month itself, it will begin talaga yung super night, dark ghost month, begin on August 23 to September 21. So, ito yung maraming ipinagbabawal, bawal maligo sa dagat, bawal lumabas ng gabi, bawal mag-whistle, bawal mag-pupok, bawal mag-construct. So, in between August 23 to September 21. so ibig sabihin ba niyan, partner, Yun. from July to August 23, pwede pang mag-construct or anything na pwede pang gawin? Dahil sabi mo, start ng ano eh. Okay. Possible. Mm. Yes, possible. Pero ito na kasi yung medyo critical condition. Mm. So, maaaring sinasabi na may mga nakakalabas na ng mga kaluluwa, nag-uumpisa na silang maglakad or maglakbay from this month of July para makalabas sila for the month of August. So, parang ganun lang yun. Ay, Maaaring yung iba galing sa kabundukan, sa kagubatan, bababa sa city, or yung sa city, pupunta sila sa magbabakasyon sila, yung mga ganon. parang sa At yung iba naman, sige. Go ahead. ha?
Parang tingin ko nga yung At yung lugar ko doon, daming kaluluwa na nabangga. Diba? yun. Pag mga ganun na sitwasyon, halimbawa, ang isang lugar ay sa tingin mo medyo madilim or medyo negative ang energy, may mga ginagawa rin dyan. So, marami naman tayo dyan na mga feng shui expert and masters na sila talaga yung gagawa. May mga ritual po yan na ginagawa. So, taon-taon, actually, kung magko-construct, ako kasi mula pa nung bata ako, ang lolo ko kasi every time magko-construct yun, yung gitna ng lupa, lalagyan nyo ng mga butil ng mga bigas, mga seeds ng mga vegetables, maglalagay yan ng mga metals, parang the different elements, pag sama-samahin yun, ilalagay yun doon. So, ganun ang nangyayari. At ganun ang ginagawa ng aking lolo sa aking pagkakaalam during the time. Pero, yes. Pero ang aking natutunan kasi na isin-share, ito yung mga natututunan ko mula na nag-training ako at nag-aral ako for almost 15 years na rin tayo na nagpo-consultant, naggagawa ng mga numerology, feng shui consultancy. So, it's proven naman, marami naman po tayong nagagawang tama, na marami naman nag-succeed na mga kababayan at kaibigan, na mga kliyente natin na tinutulungan natin. So, yan po ang mga dapat nating tandaan tuwing taon-taon po yan. At saka kahit naman po na hindi po ghost month, maging matuto po tayong magrespeto sa ating mga kaluluwa, sa ating mga namatay, sa mga mahal natin sa buhay. Kasi merong mga paniniwala na eto yung sila kumbaga yung mga anghel na maaaring tumulong sa atin sa kasabihan nga sa Katoliko at sa Pilipino, na sila ang mga anghel na maaaring tumulong sa atin. Kung hindi tayo mabuti sa kanila, hindi rin sila magiging mabuti, hindi rin maganda ang kanilang pakiramdam sa kabilang buhay. So, kaya nga, halimbawa, kahit daw itong ating mga kapamilya na mga namatay na may sakit, patuloy daw po tayo magpadala sa kanila ng medicine, ng pera, ng prayer, ng lights, kasi ito daw po ay makakatulong para i-enlighten yung kanilang mga sickness. And then, ang kaluluwa kasi na maglalakbay at tatawid sa kabilang buhay na may sakit, kahit sa kabilang buhay merong sakit, sinasabi po natin na at least nakapagpahinga na siya. At least nakapagpahinga na siya. Pero, yes, no more pain. Mali daw po yun. Dapat daw kahit sa kabilang buhay, aalayan natin sila ng medicine, ng pagkain, ng panalangin, ng kandila, ng insenso, at ng pera. Para daw po kahit nasa kabilang mundo sila, meron daw po silang baon na halimbawa sa kabila. Kasi parang napapanood niyo po yung mga past life. Di ba may mga movie na gano'n? Di ba kahit ang mga Pinoy gumagawa na ganyan? Katulad yan, etong mga Encantadia ba? Ito, hindi ako gano'n nakakapanood yan. But I saw lang sa mga TikTok or something. So, ito yung kabilang mundo. Ito yung kabilang mundo, kung ano yung sitwasyon. Kasi ang kabilang mundo daw, ito ay, yung mundo raw ng mga kaluluwa, ito yung mirror natin. Tayo yung nasa earth, sila yung nasa kabila. So, parang ganito lang. I-twist mo lang ang salamin, ang mangyayari, ang gagawin daw po niyan, ang nangyayari sa atin in reality, nangyayari din sa kanila sa kabilang buhay. Ayun. Okay. So, ganun po. Partner, meron kong tanong dito. Meron ka raw na-mention na pula. Ano ba yun, daw ba yung red na yun, sasabit, gano'n? Ano bang ibig sabihin nun? Yes. Ang pulang, pwede siguro, mostly kasi ribbon ang ginagawa ko. Okay. Ribbon ang ginagawa ko dun sa pagtatali, no? Or red line. Ang red line naman kasi sa kamay.
Ang red line kasi, pag masama yung, katulad yan, pag August, mapapansin mo marami mga tao or mga sikat na mga artista ang naggagamit ng red line sa kanilang mga kamay. Oo. Ako din, ganun din, hindi talaga ako nawawalan. Kasi, this is, Tama. Yan. nang wala akong red line, parang paalala to sa atin. Parang paalala lang to sa atin na ini-energize yung mga sarili natin na dapat, reminder sa sarili mo na, pag negative ka na, dapat eto, alalahanin mo na. Eto, reminding you na, to be a positive person. So, yung pula na ribbon, pag negative yung, halimbawa, ghost month, yung bahay na bibilhin mo, kailangan talian mo yun ng pula. Oo. Kahit sa halimbawa sa gate, So, sa bintana, eliminate. ganon. Okay lang yun. Yes. As a gate, mostly sa pintuan ito itinatali. Oo. To protect the negativity. So, para mas maganda pa rin ang daloy ng energy sa'yo. So, yun. So, it's a matter of, a power of red line to connect and to protect the negative and spiritual energies Halimbawa, na papasok curtain sa bahay naman, mo. okay lang? Red curtain? Hindi eh. Kailan nakalimutan? Kasi ang red, pag pinuo mo naman yung bahay mo ng pula, eto naman unless it's Christmas celebration or something, maglalagay ka ng pula. Kasi dapat ang bahay natin, dapat maganda ang flow ng energy. So, dapat ang pagpasok sa red curtain, alam mo rin siya, ibabalance kung tama ba na ang red curtain ilagay doon. Kasi mostly ng red curtain, ginagamit yan sa mga restaurant, sa mga hotel, sa events. Pero pag sa bahay kasi, mostly dapat lang, at least magsusut siya doon sa elemental energy nung taong nakatira sa loob ng bahay. So, pwede tayong gumamit ng mga light colors, o gold, possible. Pero dapat ibabalance mo rin yun. Hindi naman talaga lahat super gold. Kasi ang bahay, kailangan may 5 elements na napapaloob. So, katulad yan, ang metal, ang fire, ang earth, ang water. So, dapat, medyo nakakulay siya, nakabalance. Ayun. Okay, maraming nag-aabang yung daw, ano daw po yung naging resulta nung nakalaang part po namin na kung saan ay nalaman ni Miss Manny Magnet yung problema ko na naging pasaway, tinatanong nila, ano daw ba yung naging resulta? Meron daw ba? Okay, ako muna magsasabi na merong naging advice sa akin si Miss Manny Magnet na gawin. So, sinunod ko yon. So, after 7 days na ginawa ko yung sinabi niya, mukhang totoo nga. Dahil yung architect na nagiging problema ko, nakipag-ugnayan, tumawag nung kinabukasan ng umaga na ika-7 days, tumawag na hindi ko naman siya message. Biglang pagtawag niya, yun na sinabi niya yung reason kung bakit hindi siya naka-response agad, ganyan. At sabi niya, ma'am, gagawin ko po yan at tatapusin. Pasensya na po sa delay, pero tatapusin ko po yan at matutuwa po kayo dahil gagandahan daw niya. Okay, sige, wag mo nang mention. Gawin mo. So sabi ko, ang bilis ng resulta. 7 days, sabi ko, tumawag si Arky. At yun nga, nasabi nga rin sa akin Miss Manny Magnet na wag ko muna siyang sampahan ng any case o ano pa man kasi napipil at parang syempre ibang pakiramdam ni Miss Manny Magnet, niya yan expert niya yan napipil niya na yung tao ay tutupad. Medyo nagkaroon lang ng delay at hindi naman daw ako iiwanan. So, it's a good news na gano'n, Ngayon, sa mga interesado, nakaranas na katulad ko, kontakin nyo lang si Miss Manny Magnet. Kasi di pwede sabi ko ano yung pinagawa niya sa akin. Kayo na lang nakakaalam ng pag kayo ay nag-usap. Yan. Alam niyo po, si Miss Manny Magnet, ang kanyang service ay, nako, super. Super. Pero dahil sa ating programa, kayo po ay, kung di man magka-discount, itong ginagawa namin ngayon, free na yan mga sinabi ni Miss Manny Magnet, pag sa iba niya yung sinabi in private, ibang presyo niyan. Pero dito sa ating programa, public service, kaya nandiyan si Miss Manny Magnet. Saan ka pwedeng kontakin? Yes. Go. Actually po, pwede naman nila akong kontakin through you. Pwede naman po yes. yun. Kasi minsan po,
may mga personal, iba rin po kasi yung ginagawa kong businesses. Oo. Medyo mabibigat din yung may mga sarili rin po ako mga negosyo na inaasikaso. Hindi lang po yung pagpo-consultancy. Oo, tama. Ang consultancy po natin, actually ginagawa ko na po free dito sa DWDD. Yes. Basta pag through DWDD po, hindi po ako talaga walang charge, makinig lang po kayo, libre po yan. So, mag-request lang po kayo kung ano yung pwede naming maging topic sa susunod. Yun, itatopic po natin yun. Pero in terms of personal consultancy, kailangan po kasi makinig kayo, maging matyaga at gawin po yung mga advices na dapat gagawin. Kasi po, kung mag-a-advise naman po ako sa inyo tapos hindi nyo gagawin, ayun, mapapahamak po tayo. So, kaya ito si Ate Tita Terry, umulit-ulit, nagpa-advise, so ngayon ginawa niya na. Ayun, nagkaroon naman ng resulta, sabi ko, minsan, kasi kahit anong galit natin sa kapwa natin na nagkakamali sa atin, may kanya-kanya kasi tayong reason sa buhay. Halimbawa, katulad nito, meron akong napanood na isang lalaki na nagnakaw ng bigas, ano? So, sa tingin mo ba, ginusto niya magnakaw ng bigas o hindi? Although mali ang pagnanakaw. Pero minsan, nagigipit na tayo. Sabi nga, marami nagsasabi na kapag tayo ay nagipit, tayo ay kumakapit sa matalim na sitwasyon. Pero hindi po natin yan ina-advise, ano? Pero kami dito, hanggat kaya po namin, marami po tayong tinatutulungan actually. Marami po talaga ako tinutulungan everyday. Mula Pilipinas hanggang iba't ibang bansa, marami po akong tinutulungan, kahit mga OFW po natin na minsan nasa gitna ng gera. Tayo po ay gising 24/7, hindi po ito ang trabaho ko, pero dahil sa ngalan ng serbisyo totoo ng DWDD 1134 kHz AFP Radio, kami po ay handang tumulong. Pero wag naman po sana natin abusuhin kasi may sarili rin kami. Okay, not to mention yung mga laging client ni Miss Manny Magnet na malalaking business nandiyan sa paligid, malalaking malls, hindi natin banggitin, na talaga masabi natin mga katunayan, katibayan na successful po yung mga ina-advise ni Miss Hello, Manny Mr. Magnet. Derek D. and Edwin Lisa. Yan. Anak po ni, na ano sa yan, ating di ba? mga Anak ni, si dati ni Michelle D. Yung Joey ating Marquez, Miss Universe. Joey Marquez ba? Ang tatay niya? Derek D po. Derek D. Derek Si D. Melanie Marquez ang mami ni Michelle D. Ayun, ayan, yan, mga, Yan po, yung mga, ating mga mga celebrity, beauty mga queen. artista, yan po. Alam ko doon sa atin sa station, sa Armed Forces Radio, at may mga general na nagka-interest na kontakin ka, di ba? Medyo naging busy Actually po, lang. meron po ako may mga ilang general po ako, at saka colonel, major, na medyo nagsisik din po sa atin ng advice, pero I won't mention kasi baka, di ba? Atin din dating, ano, no? May mga private life po. Hello, Sir Dakanay, ng Reserve Command of 405 Battalion. CDC, yun. Ayan, sa ilang minuto At sa ating mga natin, kasundaluhan. mabuti marami na tayo natalakay, ano? Sa ilang minuto natin, Opo. siyempre, bigyan sa pagkakataon na sa iyong mensahe, saka sa iyong, Okay. mga nakikinig. Sa lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa amin, lahat po ng aming sinasabi dito ay hindi naman po namin ipino-force na inyong paniniwalaan, pero minsan wala naman po masama kung tayo ay sumunod at maniwala. So walang imposible, at naniniwala pa rin ako all the time na ang swerte, hindi po yan dahil sa swerte ka, kung hindi, samahan mo po ng sipag, tiyaga, paniniwala, panalangin. So, yun po yung mahalaga. Hindi wag po tayo maniniwala sa basta laklang. Gumawa rin po tayo ng action to take our good luck. Yun. Maraming salamat. Kaya sa alam mo, Miss Manny Magnet, marami nagtatanong sa atin, ito daw bang yung powers? God-gifted daw ba yan o pinag-aralan mo? Actually po, as I know po I was
4 years old nung nakakakitaan ako ng, di ba parang katulad yan na yung mga sikat natin na mga sina Baldwin, sina Jay Castura, yung mga ganitong they have gift. Ako rin po, when I was, nakakitaan po ako ng ganito when I was 4 years old, na na-proclaim ko na my uncle will die, pero walang naniniwala sa akin. Tapos may nakikita akong mga bagay-bagay na mangyayari, na paparating at sitwasyon, pero walang naniniwala sa akin kasi sinasabihan ako, itong bata na ito nag-hallucinate. So until umuwi po ako ng Malaysia, doon ko po nakita na there are things pala, katulad niyan, may mga special po pala talaga ng mga katulad ko na nag-aaral po talaga. Meron po talaga mga special trainings and schools para sa mga katulad namin. Siguro ibig sabihin, So that's why I study different countries. God gifted ka na, meron pa rin syempre pag-aaral para ma-enhance mo kung paano, lalo May training po kasi, alam niyo po, yes, ang paggamit po kasi ng gift, hindi rin po kasi ito basta-basta nagagamitin mo lang. And you need to ask a guidance. Kailangan ma-master mo rin, mabalance mo yung emotions mo kung paano mo siya gagamitin. Kasi pag nagamit mo siya ng mali, mapupunta sa mali. Kapag nag-declare ka ng negative to someone, lalabas na negative. Pero kung ikaw balance at maganda yung life path na ginagawa mo through your gift, using your gift, maganda rin yung maibibigay mo sa tao. So, medyo, yun po, very complicated po yung ganito. Pero to be honest po, whatever we have and whatever we discuss, actually kung nagbabasa po kayo ng Bible, mula sa Genesis, sa Exodus, mula sa Old Testament, nandyan po lahat to. Kahit itong mga thread na ginagamit natin, mga red line, mga burning, mga offering, everything is in the Bible. It's in the super secret code. It's in the Buddhism lesson. Nagkakataon lang po na may iba't iba tayong religion, but it's not about the religion, but it's all about on how the gift within us telling us what we're gonna do. Kasi yun po yung, in my opinion, that is a real true faith and belief. Kasi kailangan may guidance ka. Lahat tayo are divine guided. It's a matter na medyo may mga tao lang talaga na mataas yung frequency and energy of absorbing that divine guidance. So kaya po kami, parang nagiging instrument kami to declare the world na, eto ang mangyayari. Pero ako po, ayoko po kasi ng mga ganyan. Sasabihin, nakikita ko naman po yung... Okay, muli tayo magbabalik. Ayan. At syempre, ayan na po. Sana po ay marami kayong natutunan doon sa mga pinaliwanag sa atin ni Miss Jeline, ang ating pong life coach international. Diyan basta-basta. Okay, anyway, sa anumang po mga katanungan pa at gusto makipag-ugnayan, dito lang po sa akin. Message nyo kayo, message nyo ako at i-connect ko kayo kay Miss Magnet. Very accommodating yan, ha. Kahit na maraming ginagawa yan, pag yan message lang kanyang mga followers, sinasagot niya yan kahit napaka-busy. At sasabihin niya na medyo busy, hindi yung katulad na iba, dead ma, titingnan lang, sin lang yung message. Siya talagang super talaga. Ibang klase talaga ang ating Money Magnet. Okay, ayan, Miss Money Magnet, ang iyong pansamantalang maalam. Go! Okay, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at panonood sa DWDD, ang Buhay OFW ngayon at iba pa, Bantay at Kasangga, sa aking kapartner at sa lahat po ng aming mga technical behind the shadow of our shows sa ating sites dyan sa AFP station. Maraming salamat. And sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, sa Japan, Cambodia, Malaysia, sa Middle East. Maraming salamat. Sa mga kaibigan ko dyan sa Australia at mga estudyante ko sa Canada, hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And wag po kayong magsasawang makinig, manood sa amin tuwing Miyerkules, 6 to 7 o'clock in the evening po yan. Kaya
makinig po tayo. Mas marami pa po kaming mga lessons na ibibigay sa inyo. Naway, swertehin po tayong lahat ngayon kahit patapos na ang 2025 at pumasok ang 26 at maging swerte sana ang ating bansang Pilipinas matapos na lahat ng anggulo ng problema. Yes. Okay po, maraming salamat. Muli po, ito po si Miss Jeline Valenzuela, ang inyong life coach, Coldest Miss Money Magnet. Maraming salamat. Yes, of course, yan po ang segment ng ating partner na si Jeline, International Life Coach, ang puso, pera at kapalaran. Yan po yung title ng aming At segment. iba pa. At iba pa. At kasama natin siya. Okay, pasamantala na rin po ako magpapaalam. Maraming salamat sa ating mga followers and viewers na kahit di tayo nag-share, nandyan sila. Kayo na pong bahala mag-share. Okay, thank you so much sa ating technical side and of course sa ating mga bossing sa patuloy na pag-support sa ating programang Buhay OFW ngayon. Ito po si Terry Alpha with Miss Money Magnet. Palakpakan po natin. Yes! Be happy, stress-free sa ating buhay. Bye-bye!